Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan bago pumatak ang taong 2017 sa Asian basketball. Kapag sinabing powerhouse team ay andyan nga mga bansa na China, Iran, Lebanon, Jordan, Pilipinas at Korea. At yan nga ang madalas na mga koponan na nakakapasok sa top 4, habang medyo nasa baba naman ng konti ang level ng tulad ng Japan at Chinese Taipei na bihirang makalabas sa quarterfinals. Subalit simula nga na mag-merge na ang FIBA Asia at FIBA Oceania, tila ba lahat ng Asian teams ay nagko-compete na lamang para sa second place dahil naghari na nga ang Australia dito. Ang New Zealand ay kinakaya pa nga natin, subalit ang Australia ay halos untouchable nga ito at sa lahat ng FIBA o Olympic tournaments ay 2 beses pa lamang itong natatalo ng Asian team. 1 beses ng Pilipinas noong 1977 pa, panahong hindi pa allowed ang mga pro players, at noong 2019 FIBA Asia World Cup qualifiers nang ma-upset sila ng Japan sa pangunguna ni Rui Hachimura at Yuta Watanabe na papasok pa lamang o kakapasok pa lang sa NBA noong mga oras na yon. Subalit bukod nga dito sa 8 years nila bilang parte ng Asian basketball scene, ay yun lang nga ang tanging talo nila at halos lahat ng nakakalaban nila ay tambak ang ending. Team A, Team B o Team C Manila ang kanilang pinapadala. Ang Team A nila ay ang pinadala nila sa Paris Olympics na inaasahan ng madami na magkakaroon sana ng podium finish. Ito nga ay kinabibilangan nila Josh Giddey, Josh Green, Dante Exum, Jack Landale, Duwop Reed, Dyson Daniels, Patty Mills, Joe Ingles, Jack McVeigh, Will Magnay, Matthew Dellavedova at Nick Kay. Wala pa nga dyan ang tulad nila Matisse Thybulle, Ben Simmons, Johnny Furphy, Jack White, Xavier Cooks, Don Maker at iba pa na mga kilalang current and former NBA players. Kaya nga nilang bumuo ng 2 12-man lineup na kinabibilangan ng mga current and former NBA players. Ganun nga kalalim ang talento ng bansang to. Subalit tinitingnan nga nila ang FIBA Asia Cup tulad ng tingin natin sa SEA Games o SIBA noon, kung saan cadets lamang ang pinapadala natin. Kahit na may main Gilas team nga tayo, ay kadalasan ang pinapadala lamang natin noon sa SEA Games ay sila Kiefer Cabena, Kevin Alas, Mac Bello at iba pa. Sa Team A ng Australia, ang naiwan lang nga ngayon sa FIBA Asia Cup lineup nila ay si James McVeigh at Will Magnay. That's it. Sasamahan sila ng ilang veterans sa tulad nila Xavier Cooks at Jack White. Subalit may tulad nga ni Dash Daniels sa 17 years old pa lamang at pinapahinog nila para sa future. Ang makakaharap ng Gilas na lineup ng Australia ay kinabibilangan ng 2 player mula sa kanilang Team A na parte nga noong Olympics mga kaibigan, subalit nasa dulo ng rotation, at pinaghalo na itong Team B at Team C. Subalit hindi ibig sabihin ito na hindi na ito malakas dahil madami pa din nga dito ang masasabi natin na may talent na kaya mag-NBA o at least maglaro bilang import sa PBA, kaya naman tambak pa din nga ang inaabot ng mga Asian team sa kanila. Kaya naman undefeated pa rin nga sila mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay kakayanin sila ng ating Gilas Pilipinas o malabo talaga ito?